Pag sinabing Sagada, malamang itong mga hanging coffins na to ang papasok agad sa isip ng karamihan. Pero may sinabi sa amin yung naging tour guide namin na may mga lugar pa dito na halos wala pa mga turista ang nakapunta. At para makarating doon, kinailangan pa namin pumasok sa isang masukal na gubat. Uy, ito galing! Gumawa ng sarili naming daan at tumawid sa isang bangin. Ingat ka dito, madulas sa kawayan. Pero nang makapasok na kami sa loob ng isang kuweba, nagulat na lang kami sa aming nakita. So sa ngayon guys, gumagawa kami ng daan dahil yun nga, dahil dito yung typical na pinupunta talaga ng turista dito sa Sagada. Kaya we need to be careful because bangin na yan, oh. Habang papasok kami sa masukal na kagubatan, unti-unti na ring nawawala yung bakas ng mga tao. Walang trail o direksyon at tanging yung tour guide lang namin na nakakaalam kung saan kami papunta ngayon. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan langgam mentality tayo, pagkakasunod lang dahil masukal yung gubat. Dahil pag naghiwalay-walay kami, pagkakandawalaan kami dito. Sige nga, ninja. Sige. Yan o. American Ninja Warrior. Ayan ang sling. 1, 2, 3. Uy, ito galing. Naruto, ikaw ba yan? Yes sir, sige tol. Goods na, thank you. Ang extra challenge pa si dinadaanan namin ngayon, madulas siya dahil umulan. Uy, yun na. Uy. Ayun ang kahoy tol. Medgi. Kaya kung hindi kami magdodoble ingat, sa bangin talaga kami pupulutin. This is what I'm looking for. Adventure. Pagkatapos ng halos isang oras, narating na rin namin ang kuwebang libingan. Biglang nag-iba yung pakiramdam sa lugar. Tahimik, sobrang dilim at malamig sa loob. At habang iniikot-ikot namin yung ilaw na galing sa flashlight, doon biglang bumungad sa amin yung nagkalat na buto ng mga tao. Bawal na bawal silang hawakan, lalo na paglaruan dahil sagrado ito para sa mga lokal ng Sagada. May buto. Huwag niyo tatapakan yung buto. Sige tol. Grabe. Umalis rin kami kaagad dahil ayon sa guide namin, warm up pa lang raw to. At hindi lang raw ito ang aming makikita, kundi marami pang kasunod. Shit. You good guys? Peace. Natumba ako. That's the adventure. Expect that na mangyayari talaga sa mga ganito. Nakiyataan na masukal. Aray. Sa di kalayuan, nakita na rin namin kaagad ang ibang libingan na hindi na napupuntahan. Yung iba sa kanila, nasira, nadurog na. Gawa raw ng mga dumaan na lindol. 3, go. Putokalan sa itabi-tabi po sa bangkay, lulubog, lilitaw sa saradong hukay. Mas mahirap na raw itong susunod naming daan papunta sa huling kuweba. At dito na talaga kami halos umatras. Sobrang delikado na kasi nung dadaanan namin. Grabe. Tarik na nga na dinadaanan natin. Paminsan pa nga ay kailangan namin gumapang talaga. Dahil ito lang yung safest way para maiwasan namin bumalentong sa bangin. Pero wala na rin kasi kaming choice. Dahil ito lang rin yung pinakamalapit na way pabalik. Buti na lang talaga at sanay yung guide namin sa bundok. Dahil siya mismo yung gumagawa ng paraan para may matapakan kami. Ang difficulty na itong dinadaanan natin siguro mga 9 to 12. Ayun o. Bangin yan. Ito lang kami. Pero eto na yata yung pinaka-challenging sa lahat. Dahil kinailangan namin tumawid sa isang bangin na ginawa lang ni Kuya ng improvise na tulay. Pwede ko sa gilid, butas yan. May mga pagkakataon na kailangan talaga namin yumakap sa bato para lang hindi malaglag. Dahil konting pagkakamali lang, dito sa malalim na bangin kami pupulutin. All safe? Unting mali lang, talagang game over. Nagpatuloy lang kami. Pahirap man ang pahirap ang daan. Hindi gagayahin to guys. One of the most dangerous. Pero paganda rin ang paganda yung lugar. Dahil tila ba para kami nasa isang lokasyon ng isang pelikula. Halos wala ka na talaga makikita ang bakas talaga dito ng mga tao. Kuweba ni Eva. At pagkatapos ng ilang oras ng pagulong-gulong, sa wakas, nakarating din kami
Dito, naramdaman namin kagad yung malaking pagkakaiba sa nauna. Mas malamig yung hangin, mas mataas yung ceiling, at mas madilim sa loob. Habang umiikot yung mga ilaw namin sa pader ng kuweba, doon unti-unting lumitaw yung iba pang nakatagong coffins na hanggang ngayon, nananatili pa rin tahimik sa loob ng kuwebang to. Sa mga oras na to, parang pakiramdam namin, hindi lang kami basta nasa isang kuweba, kundi nasa isang lugar na matagal nang nakalimutan ng panahon. Grabe, madaan naman ngayon sa ilog. O sapa ba to? Noon, wala pang Christianity dito sa amin. Ang mga tao dito, believe kami sa animism. Which means we believe that every living thing is an spirit. Kaya niyahang namin kasi believe kami na yung spirits nila ay free. Marang ibon na lilipad. Isa pa dun is, ayaw naming buhatin yung mundo. Ang gusto namin yung mundo yung nakabuhat sa amin. Habang pabalik na kami, mas naramdaman namin kung gaano kalalim yung koneksyon at pagpapahalaga nila sa kalikasan. Dahil para sa mga igurot ng sagada, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi parte lang ng pagbabalik natin sa pinagmulan.